Senator Amy Marcos, hostage ni VP Sara, hawak sa liig ni Sara Duterte, si Amy Marcos. Dumaan po ang Independence Day na wala sa bansa si VP Sara at nasa isang bansa siya kung saan nakipag-celebrate sa ating mga kapwa Pilipino, bit-bit niya si Robin Padilla at si Amy Marcos. Dalawang senator judges sa impeachment trial ni Sara Duterte. So paano kaya tayo makakaasa na magiging patas tong dalawang ito? Isama mo na dyan si Bato de la Rosa. Kaya nga may mga nagtatanong na hindi ba dapat mag-inhibit itong mga ito na nagpapakita na sila ay sumusuporta kay Sara Duterte? Mapapailing na lang talaga ang taong bayan. Yung mga senador na inaasahan natin na magiging patas sa darating na impeachment, ngayon pa lang, ipinakita na nila at ipinangangalandakan pa na sila ay mga Duterte. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na ma-acquit si Sara Duterte, basta mailantad lang sa buong mundo ang kanyang baho, okay na sa akin yun. So nung andun po si Sara Duterte, naglabas na naman siya ng kanyang speech. Mga pahayag at akusasyon na wala namang maipakitang ebidensya. Tulad ng sinabi ni dating Pangulo that they plant evidence. They plant the intrigues. Mulat sa poll, yan po ang ginawa ng Duterte camp. Mula nung umpisa pa lang ng kampanya, nung pinakalat na ni Duterte na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng droga at isang adik. To think na yung anak niyang si Sara Duterte ay katandem ni Bongbong Marcos sa Uniteam. Yun, umpisa pa lang, planado na nila lahat yan. Magpapakalat sila ng intriga. Kaya kita ninyo, yung bangag-bangag issue na yan, wala naman silang maipakitang konkretong ebidensya maliban lang doon sa peking polvoron video, wala na po. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ang isinisigaw ni Maharlika, ni Harry Roque, ng mga DDS na bangag at adik ang ating presidente. Nagtagumpay dyan ang kampo ni Sara Duterte. Nagpakalat sila ng intriga. Wala silang pakialam kahit nasabihan sila ng taong bayan, pakalat kayo ng pakalat ng fake news, wala namang kayong ebidensya. Ganyan po ang ginagawa nila. Tingnan nyo na lang sa kaso ni House Speaker Martin Romualdez. Simula pa lang, ano na ang ipinakalat ni Sara Duterte? Tambalos-los si Martin Romualdez at ang mga DDS troll. Kasabay ng pagsira nila kay President Bongbong Marcos, yun din ang ginagawa nila kay Martin Romualdez. In one way or another, nagtatagumpay sila. Then marami pong madaling mauto sa atin, madaling mapaniwala, hindi na magre-research. Pero sa tingin niyo, magtatagumpay sila? Hindi. 3 taon na, sino pa ba ang presidente natin? Si Bongbong Marcos pa rin. Andyan pa rin si Lisa Marcos. Andyan pa rin si Martin Romualdez. Asa na sila? Isa-isa na silang bumabagsak. 2 na ang nakakulong. Kibuloy, former President Duterte. Sino pa ang mga susunod? Malapit na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ma-acquit man siya dyan, paparating na yung mga demanda sa kanya. Nandiyan pa yung ICC, yung warrant of arrest. So, ano ang kailangan nilang gawin? Kailangan nilang magpakalat ng fake news para manatili sila sa kamalayan ng mga DDS na unti-unti nang nalalagas, lalo na dito sa impeachment trial na to. Na dahil sa ginawa ng mga senador natin, mas dumadami pa ang humihiling na dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial at kailangan daw siyang makonvict. Huwag naman ganun ka-harsh. Pakinggan muna natin. Malalaman natin pag nilabas nila yung mga ebidensya. Prosecution, defense. Although, syempre, ngayon pa lang, the mere fact na itong mga senador na to gustong i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte, ano pa ba ibig sabihin nun? So, ito naman gayon. Nagpapakalat na naman si Sara Duterte ng fake news nang wala naman siyang maipakitang ebidensya. Sabi po dito sa Bombo Radio Philippines, Vice President Sara Duterte sinabing may naganap na pandaraya noong May 12 elections. Naniniwalang pasok at nanalo ang pambato ng kanyang partido na tumakbong senador na sina J.V. Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata. Kaya nga sagot ni Atty. Claire Castro hindi masama ang mangarap. Kasi tingnan ninyo, hindi ba inisip ni Sara Duterte na kung dinaya yang si J.B. Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata, bakit ang taas ng boto ni Bongo, ni Bato de la Rosa at ni Marcoleta?
So kung dinaya itong tatlong sila Hinlo, Bondok at Mata, paano na yung tatlong nanalo? Dinaya din para manalo sila? O, kung ikaw ay mandadaya, dapat patas. Kung bagsak tong tatlong to, dapat bagsak din yung tatlong nanalo. Eh hindi eh. Number 1 pa si Bongo. Number 3 ba o number 4 si Bato de la Rosa? Tapos pumasok din si Marcoleta. So asa yung sasabihin nitong si Sara na dinaya na nagkaroon ng dayaan? Kung sa tingin ni Sara Duterte nagkaroon ng dayaan, kanino siya dapat lumapit? Social media? Magpapakalat ng fake news? Kung may ebidensya, dalhin kagad sa COMELEC o sa Supreme Court o kung saan man dapat mag-file ng protesta. E di magpa-recount ka. Hindi yung ganyan magpapakalat na naman kayo ng fake news. Kaya kayo nasisira. Unti-unting nawawala ang kakaunting kredibilidad na meron kayo. Nanalo daw dapat si J.B. Hinlo, si Jimmy Bondoc, at si Richard Mata. Teka muna, bakit hindi mo sinama si Philip Salvador o si Apollo Kibuloy? O di dapat nilahat mo na. Sana sinabi mo dapat lahat kayo nanalo. Pero the mere fact na yung tatlong mga kaalyado ninyo ay pumasok at mataas pang standing, paano magkakaroon ng dayaan? Unless talaga nagkaroon ng dayaan. Ano yan? Dagdag bawas? So ito na naman po yung style ng mga Duterte. Magpapakalat ng intriga, magpapakalat ng fake news kasi alam nila kahit papano may maniniwala pa rin sa kanya. Tulad nito, nung pinasaringan ni VP Sara ang Marcos admin dahil sa panggigipit sa kanila. Yun kasi ang akala ninyo. Yung nagawa nyo sa Davao, akala nyo magagawa nyo sa buong Pilipinas. Eh hindi po Davao ang Pilipinas. Doon na lang kayo sa lugar ninyo. Lahat ng anomalya pwede nyong gawin doon dahil walang ibang sisita sa inyo dahil teritoryo ninyo yon. Eh ginawa nyo sa buong bansa. Akala ninyo makakalusot kayo. Ngayon kayo ay sinisingil sa pagkakautang nyo sa bansang Pilipinas, sasabihin nyo ginigipit kayo? Oh, ito na naman. Patuloy ang kanilang paghahasik ng fake news. Ginigipit daw sila ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sino ba ang nanggigipit? Mulat sa poll, sinubukan yung sirain, pabagsakin si President Bongbong Marcos. Lahat ng klase mga paninira at pagbibintang, pag-aakusa, ginawa na ninyo. Pero hindi kayo magtago-tagumpay eh. Bakit? Kasi maiitim ang balak ninyo. At never na mananalo ang maitim na balak. O hindi ba pinakita nyo pa nga yan? Minanifest nyo pa sa campaign video ni Amy Marcos na ang kulay ninyo ay itim. Kumbaga, saan ba nahuhuli ang isda? Hindi ba sa bibig din? Ayan o, pinakita niya sa taong bayan at sa buong mundo na kayo ay kulay itim. Kaya never kayong magtatagumpay kahit na anong pagkakalat pa ni Sara Duterte na mga intriga. Dahil yan ang tatak ng pamilya Duterte. Maghasik ng fake news, maghasik ng intriga at ebidensya. Taning ebidensya nga sila eh. Pero napabagsak na ba nila si Bongbong Marcos? Yung sinasabi nila na pinagpipilitan nila na isa sa kanilang paninira kay Bongbong Marcos ay weak leader. Weak leader, hirap na hirap nga kayong pabagsakin, weak leader. Nasa na ba kayo? Nakakapit na lang kayo sa kapangyarihan. Dahil alam nyo kung bakit? Binastos nyo kasi ang langit. Binastos ng tatay mo ang Panginoon Diyos. At yan ay walang kapatawaran. Well, mapatawad man sila ng Panginoon Diyos, you have to suffer the consequences. Our God is a forgiving God. Maybe, mapapatawad niya si dating Pangulo sa pagtawag sa ating Diyos ng stupid God, pero meron pong kabayaran yan eh. Hindi pwedeng basta-basta na okay lang, kalimutan na natin, napakagrabe yung ginawa ninyo. 3 taon na lang. Kakamadali niyong maupo sa pwesto, hindi niyo mapabagsak si President Bongbong Marcos. So anong ginawa ni Sara Duterte? Ginawa niyang hostage si Amy Marcos. Galing na po yan kay Sara Duterte. Nagbibiro man siya o hindi, nasa isipan na po natin na itong si Amy Marcos ay hostage ni Sara Duterte. Na siya ay ginagamit lang ni Sara Duterte. Nako, Amy Marcos, gumising-gising ka. Unless naggagamitan kayong dalawa. Pero mas malaki ang paggamit sa'yo ni Sara Duterte, Amy. Pinagpalit mo ang pamilya mo. Ano bang sinabi ni Sara? Napanood ko kasi yung video clip na yun eh. Nung sinabi ni Sara Duterte na hindi daw si Sara ang mag-uuwi
kay former president sa Pilipinas. Dahil kapatid daw ni Amy na ang tinutukoy ay si Bongbong Marcos ang nagdala kay Digong sa ICC. Kaya dapat daw yung kapatid, si Amy Marcos, ang mag-uuwi kay former president sa Pilipinas. Biniro nga daw ni VP Sara Duterte sa Amy Marcos na dapat iuwi niya sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa niya, para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang siya kung maibalik niya si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Nako, napakahirap naman yun. Para bang close to impossible yan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ganun na lang na hindi makapalag si Amy Marcos kay Sara? Pinagmumura na ng halos buong pamilya ni Sara Duterte ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Binastos ni Sara ang alaala ng kanyang ama na si Apo Lakay Ferdi na huhukayin ang labi at itatapon sa West Philippine Sea. Ipapapatay ang kanyang kapatid, ang kanyang hipag at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Hindi nakapalag si Amy Marcos. Ano ang sikretong hawak ni Sara Duterte at hindi makapalag na kung ano ang paggawa ni Sara Duterte sa kanya? Dahil tandaan ninyo, kaninong concept yung itim, yung political ad ni Amy Marcos. Hindi ba sabi ni Amy kay Sara Duterte? Sabi ni Sara, bit-bit niya lagi si Amy Marcos kung saan man siya pumunta. Yung pala, hostage niya na si Amy Marcos. Dahil yung pagbibirong yan ay merong half-truth na tinatawag. Alam na alam natin na napaka-imposible para maiuwi ni Amy Marcos si dating Pangulo sa Pilipinas. Nabasa ko nga somewhere nag-file ng temporary release si former president. At natuwa ang mga DDS. Kita niyo yung mga utak ng mga DDS, no? Akala nila makakauwi na ng bansa si former president. Kaya ngayon, nagdidiwang sila. Hindi pa po naaaprubahan. At kung sakaling maaprubahan, hindi po sa Pilipinas ang tuloy ni former president. Doon po sa bansa na hindi na pinangalanan ng ICC, kung saan willing daw yung bansang yon na kupkupin si former president. Pero hindi po sa Pilipinas. Habang hinihintay lang po yung paglilitis ni former president, doon siya sa bansang yon. Hindi po siya makakaalis sa bansang yon. So, paano maiuwi ni Amy Marcos si former president? Nako, Senator Amy, kailan ka magigising? Iumpog mo yung ulo mo sa simento para matauhan ka na ginagamit ka lang ni Sara Duterte. Well, again, yan po ay sarili ko lang naman opinion. Kung sakaling hindi na magising si Amy Marcos, di okay lang. Siya naman ang may gusto niyan natalikuran ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya, ang kanyang angkan. Kung ano man ang kapalit, hindi kaya yung pagka-vice president sa 2028. Dahil una sabi nila, it will be Sara Duterte, President, Robin Padilla as vice president. Pero nagwawagwagan ang mga dila ng mga marites na kaya hindi makapiglas itong si Amy Marcos kay Sara dahil pinangakuan daw na siya ang gagawing running mate sa 2028. At sino kanyo ang magiging campaign manager? Sino pa? Di si Robin Padilla na kahit na sunugin siya, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin siya. Sabi ni Senator Padilla, si Robin Padilla sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos at siyempre ng mga senador nila. Nako, ipagkakatiwala ninyo ang kampanya ninyo kay Robin Padilla? Sa bagay, sabi nga ni Atty. Claire Castro, hindi masama ang mangarap dahil libre ito. So sa tingin ninyo, kakagatin ng tao ang bagong mga pasabog ni Sara Duterte, yung mga intrigang kanilang itinatanim sa isipan ng taong bayan na alam na ang kanilang motibo. Kaya konti na lang ang napapaniwala nila sa kanilang fake news. At bago po ako magpaalam, napanood niyo na po ba yung viral video ni Amy Marcos kung saan para siyang ginawang puppet o parang pinaglaruan siya ng mga senador natin? Ito po yung time na sumingit-singit siya habang nagsasalita yung isang kapwa nila senador na si Risa Hontiveros. Ito po yung viral video. Which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion
Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, Pwede ka na bigyang magsalita. daan Pwede mo yung na sabihin sa microphone. inaprubahan natin motion Para tumigil siya. kahapon Point of order. na manumpa na po kami. Point of order, Mr. I President. have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. The point of order takes precedence. Oh, nakita nyo na kung paano paglaruan ng mga senador na to, Bato de la Rosa, Joel Villanueva. Hindi ba ito yung anak ng may-ari ng Jesus is Lord movement? At akala ko ba ito ay kontra sa mga Duterte? Yun pala sila magkakampi, magkakasabwat. Hindi ba kabastusan yung ginawa nila kay Risa Ontiveros? Ganyan po tayo kung laruin ng mga senador natin. Huwag po tayo mag-alala. Hindi po magtatagumpay ang mga senador na yan. Dahil habang nilalaro nila ang konstitusyon natin, lalong dumadami po ang mga Pilipino na sumisigaw na dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Guluhin man ng mga senador, hindi man sundin ni Chis Escudero ang konstitusyon, pero kapag hindi po sila umayos, mananagot po sila sa taong bayan. So before I go, meron po ako ipapakita sa inyong isang cartoon ba to o meme o kung ano man ang tawag dito, kung saan inilarawan na magka-riding in tandem si Sara Duterte at si Jaime Marcos. At ito po ang daloy ng kanilang pag-uusap. Sabi ni Sara Duterte, putang ng impeachment yan. Tapos may ICC warrant of arrest pa. Yung PDP, lugmok. Ibabangga ko na to, besh. Yung tatay ko nakakulong. Sagot naman daw ni Jaime Marcos, besh, wag. Mag-president ka pa at VP pa ako sa 2028. Well, kulang tong dialogue nila. At ang ating campaign manager ay si Robin Padilla. Naku, patay kang bata ka.